Nagsimula ang pelikula noong 1930 sa lungsod ng Foshan sa China, isang maunlad na rehiyon na kilala bilang sentro ng martial arts. Doon, makikita natin ang ilang mga kung fu masters na nagtuturo sa kanilang mga estudyante na magsanay ng martial arts. Sa kabilang banda, ang katulong ni Ip Man ay lumapit sa kanya sa hapagkainan, sinabi sa kanya na mayroong isang kung fu master na gustong makipagkita sa kanya. Ito pala ay si Master Liu, nakakabukas lang ng kanyang Kung Fu Academy sa Foshan at gustong magsanay kasama si Ip Man. Magalang na tinanggihan ni Ip Man ang imbitasyon, ngunit iginiit ni Liu at pinakiusapan si Ip Man na makipag-sparring ng palihim para kung matalo si Ip Man. Walang makakaalam. Sumang-ayon si Ip Man, ngunit sinabi niyang gusto niyang tapusin muna ang kanyang tanghalian kasama ang kanyang asawa at hiniling kay Liu na samahan sila sa mesa. Ang asawa ni Ip Man, na si Wing Sing, ay mapang-uyam na tinitigan ang mata ko na kaugalian sa pagkain ni Liu. Nagpatuloy pa siya sa merienda pagkatapos kumain, habang si Ip Man ay humitit ng sigarilyo pagkatapos kumain. Di nagtagal, pagkatapos mabusog ang kanilang mga tiyan, nagsimula silang mag-spar. Tumalsik si Liu matapos siyang hampasin ni Ip Man ng ilang beses. Kasabay nito, nakita ng isang teenager na sinusubukang abutin ang kanyang nakastak na saranggola sa bakuran ni Ip Man. Ilang suntok ang pinakawala ni Ip Man kay Liu hanggang sa aminin niya ang kanyang pagkatalo. Pagkatapos nito, hiniling ni Liu kay Master Ip na huwag sabihin sa iba ang tungkol sa kanyang pagkatalo at pumayag si Ip Man. Kinalaunan sa araw na iyon sa isang restaurant, sinabi ni Yuan, ang binata kanina, sa kanyang mga kaibigan na nakita niya si Liu na natalo ni Master Ip. Maya-maya, dumating si Ip Man sa parehong restaurant para makipagkita sa kanyang business partner. Sa kabilang banda, si Liu, na nangangasiwa sa kanyang mga estudyante, ay nakatanggap ng balita tungkol sa kanyang pagkatalo kay Master Ip at nagmamadaling pumunta sa restaurant upang hanapin si Yuan. Pagdating doon, agad na pinagalitan ni Liu si Yuan. Sa oras na iyon, dumating si Lin, ang kuya ni Yuan at ang may-ari ng restaurant para paghiwalayin sila. Para patunayan ang kanyang sinasabi, nagmamadali si Yuan at umakyat kay Ip Man at hiniling kay Master Ip na ipagtanggol siya. Pagkatapos ay hinila ni Lin si Yuan at sinabihan siyang huwag ipahiya ang sinuman sa publiko. Nagagalit pa rin si Yuan, kaya agad na hinila ni Lin ang pantalon ni Yuan pababa, kaya pinagtawanan siya ng lahat at tumakbo siya sa kahihiyan. Nang maglaon, dumating ang isang pulis na nagngangalang Li Jiao at humiling sa mga kung fu master na huwag gumawa ng kaguluhan. Sinabi niya kung gaano kaluma ang kung fu at ipinagmamalaki ang kanyang baril habang nakatutok ito kay Ip Man. Ngunit sa isang iglap, hinarangan ni Ip Man ang gatilyo ng baril at itinulak ang silindro ng baril, iniwan si Li Jiao na tulala at inamin na ang kung fu ay maingay kung minsan, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay hindi sibilisado. Pagkatapos noon, nagpa siya si Ip Man na kumain kasama si Li Jiao at naghiwa-hiwalay ang mga taong nanonood. Sa bahay, pinahiram ni Ip Man ang kanyang kasosyo sa negosyo na si Chuan ng puhunan para magbukas ng pabrika ng cotton at tinanggap niya ito. Nang sinamahan ni Ip Man si Chuan palabas, biglang dumating si Lin na gustong ipakita kay Master Ip ang kanyang bagong pamamaraan. Sa oras na iyon, inaalagaan ng asawa ni Ip Man ang kanilang anak sa gitna ng pagsasanay. Lumapit kay Ip Man ang kanyang anak ngunit hindi siya pinansin ni Ip Man at pinandilitan siya ng kanyang asawa. Habang nanonood mula sa labas, hiniling ng mga kapitbahay kay Ip Man na ulitin ang kanyang mga diskarte. Nang marinig iyon, nagalit ang kanyang asawa at pinalayas sila. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ip Man na maglaan ng mas maraming oras sa kanilang anak. May isang grupo ng mga palaboy na pinamumunuan ni Jin na dumating upang hamanin ang mga kung fu masters ng Foshan. Doon, hinamon niya ang mga kung fu masters at madali silang tinalo. Ipinagmalaki niya ito at nagdiwang sila ng kanyang mga tauhan sa isang food stall. Bigla siyang sinabihan ng may-ari ng stall na masyado pang maaga para magyabang dahil hindi pa niya natatalo si Ip Man. Nang marinig niya ito, nagmadali siyang hinanap si Ip Man. Pagdating sa kanyang bahay, agad na hinamon ni Jin si Ip Man na makipaglaban, ngunit tinanggihan niya ito, ang kanyang asawa ay sinungitan din ang grupo ng mga palaboy. Pagkatapos ay nalungkot si Jin sa kung paano natatakot si Ip Man sa kanyang asawa. Pagkatapos ay sinabi ni Jin sa kanyang asawa na hindi niya siya papatayin, sinabi pa niya sa kanya na hindi niya gagamitin ang kanyang kamay. Nakaramdam ng inis, inaprobahan niya ang hamon. Di nagtagal, dumating ang pulis at hiniling kay Ip Man na ibalik ang dignidad ng Foshan at naganap ang isang matinding labanan. Sunod-sunod na suntok na ibinato ni Ip Man, madaling tinalo at pinabagsak si Jin. Pagkatapos ay inabot ng isa sa mga tauhan ni Jin ang isang espada kay Jin
at nilabanan ito ni Ip Man gamit ang isang feather duster. Natapos ang laban nang mahulog ang espada sa kamay ni Jin at tinapos ito ni Ip Man sa pamamagitan ng paghampas sa puwitan ni Jin. Pagkatapos ay umalis si Jin at ang kanyang mga tauhan sa pamamagitan ng panunuya ng mga tao ng Foshan. Mula noon, lubos na iginalang ng mga tao ng Foshan si Ip Man, kung minsan ay nakakakuha pa siya ng mga libreng kalakal sa palengke bilang isang uri ng pasasalamat. Ngunit ang magandang kwento ay kailangang magwakas sa taong 1937 nang sakupin ng Japan ang China. Maraming tao ang namatay sa gutom at lumala ito nang marating ng Japan ang Foshan noong 1938. Maraming mga gusali at pasilidad ang sinira ng mga sundalong Hapones, kinuha din ang bahay ni Ip Man at ginawang punong tanggapan. Si Ip Man ay nabubuhay sa paghihirap, gayunpaman, ang kanyang asawa ay nasa kanyang tabi. Isang araw, pumunta si Ip Man sa palengke para ipagpalit ang kanyang mga mahalagang bagay sa kaunting bigas. Doon, tinawag siya ni Chuan sa kanyang pabrika na pinapayagan pa ring mag-operate at inalok siya ng posisyon. Isinasaalang-alang na si Ip Man ang nagpahiram sa kanya ng kapital para sa pabrika. Ngunit tinanggihan niya ito, sinabi na ayaw niyang maging pabigat sa kanya. Isang araw, nagluto si Ip Man ng lugaw para sa kanyang may sakit na asawa. Palagi siyang nag-aalala tungkol sa kanilang mga supply ng pagkain, kaya pinatahimik siya nito, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakahanap din siya ng trabaho. Halos lahat ng pagkakataon ay tinanggihan siya hanggang sa tuluyang sumama siya sa isang trabahador. Doon niya nakita si Lin, ang may-ari ng restaurant. Sa panahon ng pahinga, itinago ni Ip Man ang ilan sa kanyang pagkain sa kanyang bulsa. Nang makita ito, inalok ni Lin si Master Yip ng ilan sa kanyang pagkain. Doon, nagchat sila at sinabi ni Lin kay Master Yip na hindi na bumalik ang kanyang kapatid matapos niyang ibaba ang kanyang pantalon noon sa kanyang restaurant at sinabi niyang gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Nang ilabas ni Lin ang kanyang lalagyan na lata, dumating ang hukbong Hapones. Dahil si Li Jiao ang kanilang tagapagsalin, nabalitaan ng general na ang mga mamamayan ng Foshan ay magaling sa kung fu, kaya inimbitahan niya sila sa isang paligsahan laban sa kanilang karate. Kung manalo sila, gagantimpalaan sila ng bigas. Lahat sila ay masigasig kasama si Lin, ngunit hindi si Ip Man. Hindi nagtagal, dumating sila sa arena, kung saan nanalo si Master Leo ng kaunting bigas mula sa isang laban. Nang mapanood ang kanyang kakayahan ay nagnanais din na lumaban din sa arena si Miura, ang general. Gusto niyang harapin ang tatlong lalaki ng Foshan sa isang pagkakataon at gagantimpalaan sila ng bigas, manalo man o matalo. Pagkatapos sa wakas ay bumaba siya sa arena, hinarap ang tatlong lalaki ng Foshan kasama si Lin. Nagawa ni Miura na talunin ang tatlong lalaki sa isang suntok at pinasuko sila, ngunit hindi sumuko si Lin. Tumayo siya at sinuntok si Miura pabalik, ngunit nagawa ni Miura na atakehin si Lin at itinapon ito pabalik hanggang sa umubo ito ng dugo. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, nakita ni Ip Man ang lalagyan na lata ni Lin at itinago ito sa kanyang bulsa. Sa panahon ng pahinga, muli, dumating si Li Jiao upang anyayahan ang mga manggagawa ng Foshan para sa isa pang paligsahan. Doon, nilapitan ni Ip Man si Li Jiao at nagtanong tungkol kay Lin, ngunit hindi niya ito pinansin. Dahil dito ay napilitan si Ip Man na pumunta sa arena sa pag-asang mahahanap si Lin. Sa arena, nakita ni Ip Man si Leo na nanalo sa isang laban, ngunit humiling siya kay Miura ng isa pang laban na isa laban sa tatlo, at nang pagbigyan ni Miura ang kanyang hiling ay natalo siya sa laban at sumuko. Ngunit nang aalis na siya, bigla siyang binaril ni Colonel Sato sa ulo. Sinabi niya na ang natalo ay hindi dapat kunin ang kanyang gantimpala. Si Ip Man ay nabaliw sa pangyayaring iyon, nagalit rin si Miura sa kanyang colonel, at sinabihan siyang tournament lang ito at hindi na dapat magkaroon ng kahit anong pagbaril. Nagpatuloy ang paligsahan at sinigawan ni Ip Man si Li Jiao at sinabi sa kanya na gusto niyang lumaban. Tinanong niya si Li Jiao kung si Lin ay binugbog din hanggang mamatay, ngunit nanahimik si Li Jiao at binuksan ang gate para kay Ip Man. Pagkatapos ay hiniling ni Ip Man na iharap sa kanya ang 10 lalaki ng sabay-sabay. Ipinagbawal ito ni Li Jiao, pero pinilit niya. Kahit nagtataka, pinagbigyan pa rin ni Miura ang kanyang kahilingan. Nang maglaon, nagsimula na ang laban. Isa-isang silang tinalo ni Ip Man ng walang awa na ikinatulala ni Miura. Matapos matalo ang lahat, hiniling ni Miura na bumalik siya dala ang kanyang gantimpala na bigas, ngunit tinanggihan niya ito at kinuha ang duguan na sako ng bigas ni Leo at ibinigay ito sa pamilya ni Leo. Doon, binalaan ni Li Jiao si Ip Man na mag-ingat sa hukbong Hapones, ngunit pagkatapos ay sinampal niya si Li Jiao dahil sa pagiging taksil.
Na-offend si Li Jiao, sinabi niyang isa lang siyang tagasalin at walang kinalaman sa kanya ang pagkamatay ng kanilang mga tao. Pagdating sa bahay, ginagamot ng kanyang asawa ang kanyang mga sugat, masaya siya dahil nariyan pa rin ang kanyang asawa para sa kanya. Kinalaunan sa araw na iyon, sa gitna ng kalsada, makikita natin si Jean na hinarang ang isang truck ng sundalo at hinayjack ito. Pagkatapos, pumunta sila sa pabrika ng bulak para e-blackmail sila. Pero dahil wala silang maibigay, binugbog ni Jean si Chuan. Nang makita ang insidente, pumunta ang anak ni Chuan kay Master Yi para humingi ng tulong, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat, wala na ang mga palaboy at sinabing babalik siya mamaya. Natuklasan natin na isa sa mga palaboy ay si Yuan, ang kapatid ng yumaong si Lin. Pagdating sa pabrika, nakita ni Ip Man ang sugatang si Chuan na nagtatrabaho, pagkatapos ay nakiusap si Chuan kay Ip Man na turuan siya ng Wing Chun, na sinundan ng lahat ng kanyang mga manggagawa sa pabrika. Ngumiti si Ip Man at sumang-ayon dito. Pagkatapos nito, tinuruan niya sila ng Wing Chun. Maya-maya, si Ip Man ay nakikipaglaro sa kanyang anak nang biglang dumating si Li Jiao at nagulat sa hitsura nito. Sinabi niya kay Ip Man na gusto ni Miura na makipaglaban sa kanya. Bigla ding dumating si Colonel Sato na natulala sa ganda ng asawa ni Ip Man. Nilapitan siya nito na gustong kunin. Kusang inatake ni Ip Man si Sato at ang kanyang mga tauhan at silang lahat ay nawalan ng malay. Pagkatapos ay hiniling ni Li Jiao kay Ip Man at sa kanyang pamilya na lumayo muna pansamantala. Di nagtagal, si Li Jiao ay binugbog ng malubha ni Sato dahil hinayaan sila ni Li Jiao na makatakas. Sinabi rin ni Miura na ipapakalat niya ang lahat ng kanyang sundalo para hanapin si Ip Man. Pagkatapos ay umuwi si Li Jiao na bugbog at nakita si Ip Man kung saan pinasalamatan niya si Li Jiao sa pagtatago ng kanyang pamilya. Maya-maya, dumating si Jean at ang kanyang mga tauhan sa pabrika ng bulak. Hindi nila alam na handa na ang mga manggagawa sa kanilang pagdating at naganap ang malaking labanan. Sa kalagitnaan ng laban, dumating si Ip Man at tinulungan sila para labanan ang mga palaboy. Ang palaboy ay naglunsad ng kanilang pangalawang pag-atake na may ilang mga palakol sa kamay. Ngunit nagawa silang lupigin ni Ip Man. Pumasok si Jean gamit ang kanyang bagong nahanap na sandata na tinidor, kasama si Yuan sa kanyang tabi at sinubukan nilang labanan si Ip Man. Hindi kapani-paniwalang binugbog sila ni Ip Man gamit ang kawayan hanggang sa umalis si Jean at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay hinabol ni Ip Man si Yuan upang ibigay sa kanya ang lalagyan na lata ng kanyang kapatid at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Nagulat siya at napaiyak sa balita. Nang gabing iyon, nagmamadaling lumapit si Li Jiao kay Ip Man at sinabihan siyang huwag lumapit sa pabrika ng bulak dahil kasalukuyang naroon si Miura. Sa pabrika, nakita nating pinahihirapan ni Sato si Chuan para ibigay ang kinaroroonan ni Ip Man. Di nagtagal, biglang sumulpot si Ip Man. Pinigilan siya ni Miura at hiniling kay Ip Man na ituro sa hukbo ng Hapones ang kanyang kung fu. Tumanggi si Ip Man at hinamon si Miura na makipaglaban sa halip. Dahil dito ay nagalit si Miura at pagkatapos ay hiniling sa kanyang mga tauhan na arestuhin si Ip Man. Sa kanyang paglalakbay, sinigawan niya si Chuan na sinasabi sa kanya na ilayo ang kanyang pamilya sa Foshan. Nang maglaon, hiniling ni General Miura na ipakita ang kanilang laban sa publiko upang masaksihan ng lahat kung paano mas tatalunin ng karate ng Japan ang kung fu ng China. Walang imik si Ip Man, itinulak lang niya ang pagkain palayo sa kanya. Kinabukasan, makikita natin ang asawa ni Ip Man na umiiyak sa truck kasama si Chuan na nagmamaneho palayo sa Foshan. Nagsisisi siya kung paano niya hindi sinuportahan si Ip Man at ang kanyang martial arts. Sa wakas, gaganapin ang laban. Mabangis nilang ipinamalas ang kanilang mga diskarte sa isa't isa. Sa gitna ng mga tao, tila bumalik sa arena ang pamilya ni Ip Man at si Chuan para makita ang laban ni Ip Man. Sa wakas, nagawa ni Ip Man na madaig si Miura, na corner siya, at pinabagsak siya sa kanyang pagkatalo. Natalo ni Ip Man si General Miura. Naghiyawan ang mga tao ng Foshan sa kanya, puno ng kagalakan para sa kanyang tagumpay. Sa kasamaang palad, biglang may nagpaputok ng baril na tumama kay Ip Man sa kanyang dibdib. Si Sato pala ang bumaril sa kanya na nagpatumba sa kanya sa arena. Pagkatapos noon, nagsiksika ng mga tao patungo sa arena habang sinusubukan ni Li Jiao na agawin ang baril ni Sato at nagawang barilin si Sato sa kanyang leeg. Ang kanyang asawa at ang mga tao ay nakapalibot kay Ip Man sa pagtatapos ng pelikula. Makikita natin ang sugatang si Ip Man at ang kanyang pamilya, sa tulong ni Chuan, ay nagawa nilang makatakas mula sa mga sundalong Hapones. Dito na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe
pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below. And as always, thank you for watching.